majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. At tunay po na napakasarap magpuri sa ating buhay na Diyos, lalo na po kapag panahon ng umaga na pagkatapos na ating pong maranasan, malasap ang napakatamis na presensya ng ating Panginoon Kristo sa buong magdamag, ay sapat upang tayo ay humarap sa panibagong yugto ng buhay sa araw na ito, hanggang sa muling sisilay muli ang panibagong araw sa ating kalagitnaan. Kaya nga po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo, ang pagbati ng abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, sa ating Ride-On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. Kaya ang ating paabot pagbati sa ating lahat, magandang buhay, mabiyayang buhay at mapagpalang buhay sa bawat isa sa atin, saan man kayo naroroon sa bawat panig ng Pilipinas na ito, sa Luzon, sa Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang
mga bansa sa buong mundo. Nawa po ang Ride On Ministry episode 23.4 ay tunay na makapaghatid sa bawat isa sa atin ng talaga namang makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, ng kalakasan at pag-asa upang sa buong maghapon na ating haharapin sa buong araw na ito hanggang sa darating ng panibagong umaga ay tunay na ating maharap ang lahat ng mga pagsubok at gampanin sa buhay na merong kagalakan at merong patuloy na ating pakikipagniing at pagsasapamuhay sa salita ng ating Panginoong Diyos at pagpapailalim sa kanyang banal na kalooban. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos sa umagang ito at ang ating pong biblical text na ating pong babasahin ay masusumpungan po natin doon sa Awit, Kabanatang 29 sa mga talatang 1 hanggang 11. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Purihin ng Panginoon ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakilat marangal ang kanyang ngalan. Si Yahweh ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog. Ang kaparis, sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na si Yahweh, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Maging kahoy, winasak ng tinig, winawasak ng tinig ng Panginoon. Kahit ito'y kahoy sedro na buhat pa sa Libano, lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila'y pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Kapag siya'y nagwiwika, lumalabas yaong kidlat. Nayayanig pati ilang kapag siya'y nangungusap. Pati ilang nitong Kades sa pagyanig umiindak. Kung si Yahweh ay magsalita, ang usay napapaanak. Ang dahon ng kakahuyay parang nalalagas. Yung mga nasa templo'y sumisigaw, magagalak. Si Yahweh ay papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Si Yahweh ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang. At siya ring nagpapala upang sila'y matiwasay. Ito ang nilalaman ng banal na kasulatan, Awit 29, talatang 1 hanggang 11. Na kinakailangan po natin, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon Kristo, ka-ride-on sa kanyang salita at ka-ride-on sa pagpupuri, sa pagsamba at gayon din sa pananalangin. Natin pong muling ideklara
ang mga salitang ito partikular nitong binasa ko sa inyo na isang kabanata at mga kapitulo o bersikulo. At umaasa tayo sa Diyos na sa buong maghapon hanggang sa sumilay muli ang panibagong sikat ng panibagong araw na nagbumula tanging sa ating Panginoong Heso Kristo. Nang mga salitang ito na nagbabadya sa atin na ang tinig ng Diyos o si Yahweh sa gitna ng unos ay tunay na ating pong laging maasahan. Kaya't ang laging ating tugon sa Kanya ay yung upang tayo ay magpuri, sumamba, magpasalamat, itaas ang kataas-taasang banal na pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na siyang Hari, na siyang Panginoon, na siyang tagapagligtas, na nahayag sa pamagitan ni Heso Kristo at patuloy na kumikilos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu at gayon din ng bawat katitikan ng kanyang banal na salita. Kaya nga po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on, napakaganda yung sinabi doon sa huling bersikulo ng awit 29. Yun po ay sa talatang 11 na ito po ay ating sama-samang panghawakan. Ikintal sa ating mga isipan at puso at tayo magkaroon ng malaliman at malawakan na pagninilay-nilay kung ano ba ang inihahatid nitong mensahe sa bawat isa sa atin. Kaya ang sabi muli sa talatang 11 ng awit 29, si Yahweh ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang at siya rin nagpapala upang sila'y matiwasay. Kaya ako po ay naniniwala at sana sama-sama tayong maniniwala, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating buhay na Diyos, na ang Diyos na si Yahweh, ano po? Ang siyang tunay na patuloy na magbibigay sa atin ng ibayong kalakasan at siya rin ang patuloy na nagbibigay sa atin ng pagpapala upang tayo ay makaranas ng katiwasayan, ng katagumpayan at gayon din ng mabiyayang buhay, pamilya, bayan at buong mundo sa gitna ng ating nararanasan na coronavirus disease 19. Sa kapanahonang ito, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas na kung saan ay nasa state of emergency tayo at nasa enhanced community quarantine dito po sa lahat ng sulok ng Luzon at gayon din po sa iba't ibang parte ng Visayas at Mindanao ay nagpapatupad din ang mga lalawigan at gayon din ang mga lungsod, bayan ng kanilang mga quarantine upang sa kanon ay mapaglabanan itong coronavirus disease hanggang sa ito ay tuluyang mapuksa at mapatay at wala nang magiging banta sa bawat isa sa atin. Kaya gayon din sa ibang mga bansa, ito rin ang kanilang problema at ito po ay laganap na problema natin sa panahong ito. Pero ako po ay naniniwala at sabayan niyo akong maniniwala sa ating Panginoong Diyos na meron pong kalutasan ang lahat ng mga pagsubok at mga krisis. At ating laging idideklara na ang Diyos ay mas malaki
ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang uri ng krisis na nagaganap sa buong mundong ito. Sapagkat siya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, sapagkat siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan, sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, kumusta kayo mga kababayan, mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesu Kristo? At sana po itong buong maghapon hanggang gabi, hanggang sa muling sumilay ang panibagong araw sa ating kalagitnaan, ay ma-enjoy natin ang banal na presensya ng ating Panginoong Hesu Kristo na gumagabay sa atin. Kaya huwag po tayong magpanik, huwag po tayong mangamba, tayo ay kalmante lamang at magpailalim sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ba mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesu Kristo? Ang pinakamainam, pinakamabuti ay yung pong tayo ay nakapokus, nakatutok sa ating Panginoong Kristo sapagkat mula sa Kanya ang matibay na kalasag, matibay na sandata at matibay na panangga natin sa anumang virus o sa anumang pagsubok na ating haharapin. Kaya ismile lang tayo sapagkat ika nga ang pagngiti ay yan po ay napakahalaga at epektibong medisina ng ating buhay pisikal and even our life spiritual. Kaya tayo ay kalmante lang sa banal na presence ng ating Panginoong Hesu Kristo. At kahapon ay hindi ko po nabasa yung pahatid na prayer request ng ating dating DSE Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan. Nang kanyang sinabi doon ay isama siya sa panalangin. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, I pray and intercede that your prayer request, Reverend Luis Cruz and your family will be granted by our Lord Jesus Christ. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At gayon din kahapon ay isa sa mga aking mga naging kachat sa internet. Walang iba kundi ang ating kapatid na Leonie Bautista Articulo. Napakaganda yung kanyang apelyido, Leonie Bautista Articulo, from Diparo United Methodist Church, somewhere in Diparo, City of Caloocan, Metro Manila. At ang kanyang prayer request ay kung maaari ay ipanalangin na itong dating naging district superintendent ko nung ako po ay bishop pa sa The United Methodist Church, walang iba kundi si Reverend Sosimo Mabuti ng Antipolo United Methodist Church, na kung saan ay siya po ay kasalukuyan na naka-confine doon sa Antipolo Hospital sapagkat siya po ay nagkaroon ng pneumonia at bumaba ang kanyang platelet niya. Kaya isama po natin siya sa ating panalangin at gayon din kasama sa prayer request ng ating kapatid na Yoni ay ang kanyang pamangkin na si Maribel Salinas Reyes ay nasa East Avenue Medical Center din ng Quezon City. Kaya atin pong isama sa panalangin na ito. In the mighty name of Jesus Christ, we lift up our brother co-worker, Reverend Sosimo Mabuti, at gayon din ang kapatid na Sister Maribel Salinas Reyes
na pagkalooban mo, Panginoong Diyos, ng ibayong kagalingan at recovery ang mga anak mong ito. Dulutan mo, Panginoong Diyos, ng mabuti at mainam na kalusugan at kalalagayan ng kanilang pangangatawan. Pagpalain mo ang ospital, ang mga doktor, mga nurses, lahat ng umaasikaso sa kanya, pati ng mga gamot, pagkain, at pati na rin ang kanyang pamilya at sa lahat ng nananalangin para po sa kanyang kagalingan, sa kanilang kagalingan. In the mighty name of Jesus Christ, ay inaangkin po namin ang kagalingan ng mga anak mong ito. Hindi lamang sila, kundi lahat ng merong karamdaman sa panahong ito. Sa pangalan ni Jesucristo, pakinggan po ninyo ang aming panalangin. At gayon din po, ating pong binabati ang DSE, District Supervising Elder Reverend Pedro Palubon Jr. sapagkat ang araw na ito ay kanyang kaarawan. At siya po ay senior citizen na. Kaya kung narinig ninyo diyan sa Lopez Haina, Misamis Occidental, Mindanao, ay happy birthday po DSE Palubon. Patuloy kang dulutan ng Panginoong Diyos ng marami pang taon na pagdiriwang ng iyong kaarawan na lipos ng maraming mga blessing mula sa Panginoon at gayon din ng patuloy na magkaroon ka ng ibayong kalakasan, malusog na pangatawan at kasama na rin ang pagtatagumpay ng iyong pamumuno sa iyong distritong pinangungunahan. At yan ho ay isa sa mga distrito doon sa Mindanao Methodist Regional Conference na pinapangunahan ng ating National Bishop Manuel Binaventura Jr. Kaya isama po natin sa ating panalangin lagi. Kaya lahat po ng mga mag-birthday, magse-celebrate ng wedding anniversary or any special occasions in your respective families, please accept our manifold greetings and prayer. Kaya, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday sa inyong lahat. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, sinabi din ng ating DSE, no? DSE Reverend Emil Cayetano Macarasig ng Bulacan East District at Bulacan West District na marapit na rin daw ang kanyang birthday sa buwan ng Abril, no? Kaya pinapaabot natin ng advance yung ating wish at prayer sa kanya. At siyempre, maaga yung ating pag-wish. Ibig sabihin nun ay maghanda-handa ka ng iyong blowout. Sana yung birthday mo ay huwag nang abutin ng enhanced community quarantine. Ano? Para sa ganun ay makapag-blowout ka. Kung hindi, ikaw lang mag-isa at pamilya mo ang mag-blow-blowout. Ano? Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din po, ngayon sana hanggang bukas, ang naka-schedule na District Conference ng Rizal, Laguna, Quezon District, na ito ay sa pangunguna ng ating Bishop DSE Reverend Joe Vicente ng distritong ito. At sa ilalim din ng Metropolitan Calabarzon Methodist Regional Conference sa pangunguna ng ating Regional Bishop Joey Lapitan, ay magaganap sana yung kanilang District Conference doon sa Gift Methodist Church, doon po sa
Calawag, Quezon, ay pagkatapos ay isa rin sa agenda nito ay yung bisitahin yung bagong bukas na misyon doon sa unang town ng Bicol, ibig sabihin boundary ng Quezon at Bicol, na ito naman ay sa pangunguna ng Marvelous Faith Methodist Church ng Calamba City, Laguna, sa pamumuno ng ating Reverend Rodante Bamba. Dahil tayo po ay naka-lockdown o nasa panahon ng enhanced community quarantine sa buong Luzon, ay napospon ito. Sapagkat hindi lamang yan, kundi lahat ng mga activities ngayon, ng mga churches, ng mga district, ng mga region, anumang denominasyon, at pati na yung mga pagsamba, at maging sa mga private enterprises, ay maging sa gobyerno ay na natigil maliban na lamang sa mga talagang mga binanggit ng kautusan ng ating presidente na exempted sapagkat sila ay naglilingkod at tumutulong sa panahon nitong pagpapatupad ng enhanced community quarantine in Luzon. Anyway, hindi naman makapipigil sa ating patuloy na ministeryo sapagkat we can still communicate with one another. We can still pray and intercede with one another in our respective homes in the form of our family altar ministry, and even using our new technology, the internet, ay nandun pa rin ang ating patuloy na komunikasyon at ipanalangin natin na hindi po mag-lockdown ang communication, itong internet na ito. Kaya in the mighty name of Jesus Christ ay ipinapanalangin po natin ito. At gayon din po mula sa Philippine Bible Society sapagkat as of March 18, Wednesday, 12:01 in the afternoon, ay nareceive ko po ang kanilang sulat sa pamagitan ng aking email bishopblito.mpilipinas@gmail.com. Nang nilalaman nitong sulat na ito na Philippine Bible Society member, United Bible Societies, February 2020, ang sabi, "Hi Lito, hi din sa inyo mula sa Philippine Bible Society." Ano po? "The year has just begun, yet trials and difficulties seem to have taken their toll on our nation and other countries around the globe. The bushfires in Australia, bird flu in Poland, earthquakes in Puerto Rico, new virus in China, Taal volcano eruption, increase in polio cases, and scattered hailstones, cyclones, heavy rains, and floods were but some of these. When we consider the possibilities of harder and more unfavorable circumstances in succeeding months, it is likely that paralysis takes over and robs us of our joy and peace. But we do not lose hope. Praise God for His word that sustains us and restores to us His hope and joy. We are encouraged because we have a God
who loves us deeply and dearly. The mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. I will keep forever my promise of peace. So yes, the Lord who loves you. From Isaiah 54 verse 10, Good News Translation or GNT. These months of January and February were filled with events and activities that focus on making the Bible known. The year 2020 was declared as the Year of the Bible by the Philippine Council of Evangelical Churches, PCEC, the World Evangelical Alliance, WEA, and the National Council of Churches in the Philippines, NCCP, and as Year of the Word of God by the Catholic Biblical Federation. This provided the Philippine Bible Society and other ministry-oriented organizations more widespread opportunities to promote the Word of God. What joy and honor it is for us, Bible ambassadors, to share in God's work of ministering, distributing, promoting, and sharing the Bible. At doon sa baba, merong added na nakalagay doon, Ministry Updates Word Riders Philippines Travel to Nueva Vizcaya and Ifugao. We indeed commend and praise and thank the Lord for this highlighted information and challenge from the Philippine Bible Society, and in collaboration also with the indicated councils like the Philippine Council of Evangelical Churches, the World Evangelical Alliance, and even the National Council of Churches in the Philippines, and of course, the Catholic Biblical Federation. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, mga kababayan, at mga ka-ride-on sa ating Panginoon? At this time of difficult period of experiencing or encountering this difficult moment of crisis, the so-called coronavirus disease 19, and with all the past difficulties that being experienced in other parts of the world, including the Philippines. And let us not lose our hope and faith in the Lord Jesus Christ, but more so of focusing in Him, and more so of keeping the Word of God. Napakakapal ng ating banal na kasulatan na ating pong basahin at ibahagi at panghawakan at maaari nating i-share sa lahat ng ating nais na sharean sa pamagitan ng itong text, sa pamagitan ng Messenger, sa pamagitan ng YouTube, sa pamagitan ng live streaming ministry, katulad po ng ginagawa natin ngayon na araw-araw. Ano po? Kaya ngayon ko lamang mararanasan sa history ng aking buhay na araw-araw ay nagla-live stream tayo, at ngayon ko rin mararanasan na every Sunday ay magla-live stream, at gayon din yung panahon ng Holy Week, gayon din yung pitong wika, at gayon din yung Holy Thursday.
Holy Saturday, at gayon din yung pagkabuhay na maguli sapagkat sakop pa rin yan ng enhanced community quarantine in Luzon. Kaya gayon din sa buong mundo. Ibig sabihin nun ay the taking place and focus of the Word of God can still go on with this kind of technology that we are using in today's world and in today's situation. Kaya patuloy po natin na ipanalangin ang Philippine Bible Society at gayon din yung Bible League of the Philippines at gayon din yung United Bible Societies at lahat ng mga agencies patungkol sa ministeryo ng Bible. In the mighty name of Jesus Christ, we all pray and intercede for all of these societies of Bible, so that the propagation and even the publication of Bibles will indeed be a continuous ministry of all these existing societies, not only in the Philippines but throughout the whole world. Kaya mga kababayan, mga kapatid, would you say a strong comment with regards to that? Amen in the Lord Jesus Christ. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din, maraming salamat kay Regional Bishop Roel Mora as of 7:09 in the morning. Nag-forward siya ng text, aking text, sa cellphone ko, siyempre, po? At ang kanyang sinabi, sapagkat ito ay personalized text, at sa palagay ko na ipalibot din ito sa lahat ng mga kapatiran natin at mga manggagawad dyan sa West Middle PAC of the UMC Incorporated, na ang sinabi ay aking pong basahin. Hello! 539. Ito po yung kanilang Project 539 Intercessory Prayer Ministry in their region. Good morning! Mark 1 verse 35, si Jesus ay maagang nagising, humanap ng isang secluded na lugar at manalangin. Pasalamat sa mga gumaling sa COVID-19, sa mga frontliners, doctors, nurses, medical practitioners, staff, and even soldiers, Philippine National Police, etc. Kasama siguro dyan yung the Armed Forces of the Philippines, yung DILG, at gayon din yung World Health Organization, at gayon din yung Department of Health, yung mga medical centers in all of the barangays, at gayon din sa mga munisipalidad at lalawigan, at gayon din sa government leaders natin, President, Barangay Captain, at iba pa, sa mga masununin sa lockdown para iwas hawa. Pray for the virus to disappear naturally. Magkaroon ng ulan. Tumigil mga mapagsamantala sa pagbenta ng food, medicine, equipment at iba pa. Sa ibang bansa, mga precautionary measures na ginagawa nila. Mga pasasalamat sa mga nagbigay ng faith na matapos ng krisis na ito. In Jesus' mighty name, Amen. Yun po ang kanyang panawagan at prayer request. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray and intercede for all of this indicated announcement and pray. Sorry mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon. Medyo nagkaroon ng technical problem pero okay na po ngayon. Kaya in the mighty name of Jesus Christ, we pray, intercede na wala pong technical interruption. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior,
Jesus Christ. At gayon din, ang itong kapatid natin na Bishop Ronel, Bishop po ng Diocese ng Romblon, no? At araw-araw ay nagte-text sa akin ito. At maraming salamat Bishop Ronel ng IFI. Ano po? Ito po yung Pilipina Independiente sa Pilipinas. At ang kanyang very inspiring thought, ano po, na kanyang ipinadala as of 6:25 a.m. noong March 18, bagaman meron din siya padala kahapon. Araw-araw na itong kapatid na ito ay nagbi-minister din sa akin na nagpapadala ng mga quotes and biblical passages. At ang kanyang sinabi ay ganito po: habang pinapayuhan tayong magkaroon ng distansya sa ating mga pagtitipon, ito ang panahon na kailangang lumapit tayo sa Panginoon upang magkaroon tayo ng tunay na proteksyon. So maraming salamat at yan po ay paalaala sa atin. And we pray and intercede to the Lord Jesus Christ na lahat tayo sana, ano po, ay talagang sumunod sa tagubilin ng Enhanced Community Quarantine na ito po sa Luzon at gayon din sa iba't ibang mga lugar na ito ay pinapatupad ng ating presidente at magkaroon po tayo ng disiplina at sundin po lahat ang mga alituntunin nang tayo ay maprotektahan at nang tayo ay hindi po makahawa. At gayon din, atin din pong kinikilala ang araw-araw na pagbati at pag-text nitong Dr. Patrocinio Serranilla ng Galilee Methodist Church somewhere in the Palayan City, Port Magsaysay, Barangay Militar. Araw-araw na nagbibigay ng pagbati at nag-aalok ng kape. Kaya yung cellphone ko nandun ay ginaganon naman. Wala naman lumalabas na kape. But anyway, ang importa din doon ay yung message at gayon din yung generosity of extending coffee. Ibig sabihin noon ay panahon na ng pagkakape, ng pagtiti, at gayon din ng pagpapanalanginan sa isa't isa. At gayon din po, we appreciate and commend DSE Reverend Ernie De La Cruz, ano po, ng Bataan South District ng West Middle Park of the UNC Incorporated. Itong kapatid na ito, kamanggagawang ito, everyday nagpapadala ng verse at pagbati sa aking text at account, ano po, at gayon din sa messenger. At pinapasalamatan natin siya at ang kanyang sinabi ngayon mula doon sa kanyang pinagkautan, ano po, sa Jeremias 29:11-13, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa. Dalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. At ang palunhuli na sinabi niya, mapagpalang araw sa ating lahat. Shalom. Salamat DSE Ernie De La Cruz sa patuloy na ministeryo ng iyong pag-post sa internet at gayon din sa text, sa messenger, at yan ay nakapagbibigay ng inspirasyon. And may the Lord will continue to bless you at gayon din sa lahat sa inyo na ginagawa ng ganitong ministry. We salute and we commend you all. Patuloy niyo pong gawin yan at yan po ay nakapagbibigay ng ibayong kalakasan. At siyempre, kaninang umaga, naging kachat ko rin ang kapatid na Henry Angat.
Ito ay dating naging staff ko sa Quezon City District sa ilalim ng Quezon City Philippine Annual Conference is at maging sa panahon ng PACE, Philippine Annual Conference is of the United Methodist Church. Siya ay nakatira doon sa Camarin na Caloocan City na ang kanyang pre-request matigil na po dinadanas natin sa COVID-19 crisis po. At ang family po, yun lang. Ibig sabihin ay yung blessing, yung protection at safeguard ng Panginoon sa bawat pamilya ay patuloy na pagkalob ng Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede with this prayer request. Ano po? Na matigil na po ang ating dinadanas na COVID-19. Itong crisis na ito at patuloy na pagpalain ng Panginoon ang bawat pamilya. Sa pangalan ng Jesucristo, ito po ang aming panalangin. At gayon din ang panghuling ating i-feature at bigyan din ng pansin. Bagaman napakarami pa, sa bagay meron naman pa tayong araw-araw na ganitong ride-on ministry episodes in collaboration with the BLT Intercessory Prayer Ministry. At as of March 23 o'clock in the morning, ay nabasa ko rin yung ipinost ng World Council of Churches na ito po'y nakabase doon sa Geneva, Switzerland, sa Europe. At ang sinabi na caption ay Coping with the Coronavirus. World Council of Churches urges, give the highest priority to protect life. Unquote. Napakaganda ito na pagtutuunan ng pansin sapagkat ang pinaka talaga namang masterpiece ng creation ng ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang kanyang paglikha o paglalang ng tao. Kaya't we commend and we salute and we are ecumenically in solidarity with the Council of Churches of this strong statement from them that coping with the coronavirus 19, World Council of Churches urges give highest priority to protect life. And therefore, all churches and even all non-government organizations and even government organizations and even the office of the president down to the barangay and throughout the whole world. Let us indeed give highest priority to protect life sapagkat ang buhay na nilikha ng Diyos ay kawangis ng Diyos. Kaya yan po ay gawin natin na sa panahon ng krisis, maramdaman yung tinatawag natin na bayanihan. Maramdaman natin yung espiritu ng pagkakapit-kapit bisig, yung espiritu ng ating pagkalinga sa isa't isa, yung espiritu ng malasakitan sa isa't isa, yung espiritu ng damayan sa isa't isa, at yung espiritu ng pagtutulungan sa isa't isa. At isa sa maaari natin gawin nga ay yung ipinapatupad ng ating gobyerno at lahat ng mga gobyerno sa buong mundo upang tunay nga na maprotektahan ang buhay ng bawat isa. And would you say amen to that, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos? Amen yan sa ating Panginoon, di po ba? Kaya, Panginoon at aming Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuri
Narinig po ninyo ang ilang mga prayer and interceding requests, comments and concern. At sa iyo naming ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. At patuloy mo na pagpalain, Panginoong Diyos, at pairugan mo ang aming mga panalangin, including all personal or family prayer requests within the respective homes and abodes. We pray and intercede. And even as we bless our country, the Philippines, and the whole world, and even as we invoke and prayer for the safeguard, for the protection, and for the healing of our country and the whole world and every people, as a response of our giving of highest priority to protect life, every life of every people or every created beings from the Lord. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, ito po ang aming panalangin at sabihin natin lahat ng malakas na amen sa ating Panginoong Diyos. At bago natin basahin yung mga comments dyan po sa mga nakikita ko sa ating monitor, ay awitin po natin itong awit na napakaganda, Because God is Love. Ano po? Kaya kung makarelate po kayo sa kanta na ito, please join in singing this beautiful song in Tagalog. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan paman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo may nagmamahal. Sikapin sa ating paghayom, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop siya, bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigong, ay huwag limutin na may Diyos tayo na't nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay Amen sa ating Panginoong Diyos. Tunay na Diyos ay pag-ibig.
para atin pong maprotektahan ang bawat buhay. Nararapat lamang nataglay natin ang pag-ibig ng Diyos. It is in the context always of having and experiencing and allowing the love of God that we can truly extend in the form of any forms of protecting life of every people. Kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. Kasama natin ngayon ng kapatid na Oma Inyang Torres Cruz ng Bethel Methodist Church. Diyan po sa barangay Bagsaysay ng Dinalupihang Bataan. At ang kanyang comment ay Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. God bless you and your family. At gayon din mula kay Reverend Dick Casilan ng Palawan, at ito po ang kanyang comment, Amen sa Panginoong Yesus. Amen din, Pastor Casilan, at pagpalain ka ng Diyos. At regards to all of you out there in Palawan Methodist Regional Conference. At kasama din natin ng Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan. At ang kanyang comment ay Amen. Amen sa Panginoon at patuloy na pagpalain ng Diyos ang buhay mo, ang pamilya mo at gayon din ng iyong ministeryo at lalo na ang iyong ministry mo na nakakatulong sa mga kapuspalad sapagkat ikaw bilang isa sa mga direktor ng Philippine Red Cross ng Bataan Chapter at gayon din sa ministeryo mo sa mga pulis at sa mga iba pa ay tunay na nakapagbibigay ng malaking impact. Ano po, sa mga tao na inaabot ng iyong ministeryo, kaya pagpalain ka ng Panginoon. At gayon din, kasama natin ng Reverend Rodel Serrano ng Luke 418 Methodist Church, dyan po sa Sabarte Road ng City of Calaucan, Metro Manila. At ang kanyang comment ay Amen, Amen, Amen. Salamat po Bishop Lito, nagpapatuloy ang gawain sa pamagitan ng Ride On Ministry. Shalom. Maraming salamat Pastor. Shalom din, pagpalain ng Diyos ang buhay mo, ministeryo mo, pamilya mo at gayon din yung napakasugid na ministeryo mo sa campus ministry at gayon din sa kapulusan at gayon din sa mga ecumenical linkages na yung ginagawa and siyempre sa kabuuan ministeryo ng church, pagpalain ka ng Diyos. At may we all be empowered, and even in our plight for empowered consumerism for our livelihood. Would you say amen to that? Amen sa Panginoon. At kasama din natin ang kapatid na Henry Angat, ng Camarin, Calaucan City at ang kanyang comment, Amen po, Bishop Lito Tangonan, salamat may takbuhan na mga tao sa pamagitan mo. Salamat po. Maraming salamat po. To God be the glory. Patuloy kang pagpalain ng ating Panginoong Diyos. Hindi man tayo nagkikita, pero nakikita ko yung maliit na mukha mo dito sa ating monitor. Pero someday, somehow, in the very near future, my beloved friend, ay magkikita rin tayo sa isang bonding moment at iparating mo na lang ang aking pakumusta sa pamilya mo at gayon din sa aking inaanak na anak mo. At gayon din kasama natin ang kapatid na ito si kapatid na Dali Mendillo. Deaconess Dali Mendillo, ito po yung asawa ng ating Dr. Eugenio Mendillo ng Cabanatuan City, Nueva Ecija. Kasama din natin, pagpalain ka ng Panginoon, gayon din ang pamilya mo, at gayon din yung ministry mo sa kasalukuyan. At gayon din ay kasama natin ng kapatid na Leonie Bautista Articulo. Ito po yung nag-pre-request kanina na siya po ay membro ng Diparo United Methodist Church. At kasama din natin ang kanyang comment ay Amen. Amen sa Panginoon at pagpalain ka. At gayon din ang pamilya mo, kapatid na Leonie
at ang iyong prayer request will be granted for dating DS Reverend Sosimo Sosimo Mabuti, at gayon din sa isa pang ni-request mo. At kasama din natin added comment from Reverend Rodel Serrano. Amen po sa Panginoon. Laging amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po ang pahabol na komento ng ating kapatid na Leonie Bautista. Artikulo, patuloy kagalingan ng kapatid na Maribel Salinas Reyes. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, your prayer will be granted. And in addition also, mabilis na recovery ni Pastor Mabuti, bumalik kalakasan ng kanyang pangangatawan. Amen. At yan po ay pairugan ng ating Panginoon para sa lahat ng merong karamdaman na ospital man o sila man ay nasa loob ng kanilang bahay. At gayon din mula kay Aniworth Telid. Ano po? Hindi ko alam kung saan nakatira ang kapatid na ito. Ang kanyang sabi ay, Amen. Amen sa Panginoon. Pagpalain ka ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon. Saan ka man naroon ay pagpalain ka ng ating Panginoon. At gayon din po ay kasama po natin ang kapatid na Corazon Navarro. Pagpalain ka ng Diyos, at gayon din po ang Architect Rod Lagman. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos at ang iyong mga pamilya at mga ministeryo na ginagampanan sa paglilingkod sa araw-araw. At alam ko po na meron pang mga other comments after this episode 23.4, pero meron pang humahabol at nais po nating basahin. Ang kapatid na Reverend Federico Cruz Jr. ng Bataan, at ano yan? Kapatid na Pastor Teddy Carlit ng Pansol Methodist Church, at gayon din ang kapatid na Edwin Santos ng Malabon City, Malabon Central United Methodist Church, at gayon din ang kapatid na Pastor Jun Caballero Abagon, somewhere in Pabia, Iloilo, sa ating mission doon na Opens Heavens Methodist Church. At gayon din ang kapatid na Ronnie Gambua, at yan po ay nasa ibang bansa. At gayon din ang Dr. Patrocinio Seranilla, somewhere in Palayan City. At kayo po ay pagpalain ng Panginoong Diyos, gayon din ang inyong mga pamilya at mga ministeryo. At sa lahat pa ng mga makakapanood at magko-comment, at asahan ninyo mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on na natutuwa ang Panginoon sa inyong patuloy na ginagawa, at ipagpatuloy lamang ninyo at patuloy ninyong maranasan ang presensya, ang pagtatagumpay na idinudulot at ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya purihin natin ang Panginoon, at maraming salamat sa inyong panunood, sa inyong pag-view, at pwede nyo rin i-share ito sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan at hindi kakilala, upang ito ay mapanood nila, at maging yung mga iba pang mga episodes natin, at maging yung ginagawa natin every Monday, at maging sa iba pa. Kaya bukas ay Sabado bukas, ano po? Alas 9 po uli ng umaga, yung ating Ride-On Ministry in collaboration with BLCT Intercessory Prayer Ministry. At sa araw ng Linggo ay alas 10 ng umaga ay meron din po tayong Ride-On Ministry na ito po ay pagsamba. At kung kayo po ay kung natigil man yung mga pagkakaloob ng mga offering, ng mga pledges, at gayon din ng mga tithe ninyo sa inyong mga iglesia lokal, mga kapatid, ay ilagay nyo lamang po dyan sa inyong bahay, pero huwag nyong gagastusin, at dalhin nyo yan sa inyong local church na kinabibilangan. Huwag nyo pong ipadala sa akin. Ipadala nyo po sa inyong local church, ano po, para sa ganon ay magpatuloy ang ministry ng church
at magpatuloy yung suporta ng ating mga kamanggagawa. Ano po, kaya anumang religious denomination, magpatuloy po kayo sa iyong ministeryo ng paghahandog, ng pagkakaloob, ng inyong mga pledges, ng inyong mga tithes. At kung kayo may panahon at makapunta kayo sa local church nyo, ipagkaloob nyo doon at ihandog po nyo. Yan po ay malaking tulong sa local church na inyong kinabibilangan. Kaya gawin po natin iyan para sa ganon ay hindi naman masahid yung pinansya ng ating church. At maraming salamat din po sa panunod nyo sa mga YouTube na akin pong ina-upload. At gayon din sa binabasa ninyo, nagko-comment kayo sa BLCT Intercessory Prayer Ministry. At gayon din sa BLCT Palm Pulpit Active Living Ministry and BLCT Videos Ministry. Kaya mga kababayan, ay muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan ay pansamantalang nagpapaalam upang tayo po bukas ay magkakasama muli. Ride on ministry with Jesus Christ. Ride on ministry with His words. Ride on ministry with the sound of praise, worship, and prayer. And now, may you receive the blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, the continuous indwelling, infilling, and power of the Holy Spirit be with us all, even in our respective homes, in our country, in every place in this nation, and every nation throughout the whole world. Be with us all now and forevermore. Everybody will say, Amen. Bye-bye and God bless you all.